parang convince kami na parang sige, para at least bumuti, hindi na kailangan mag-wear ng glasses, di ba? Yeah. Although, hindi naman sinabi sa amin na may risk pala yun. Doon sa surgery niya, doon bumalik yung cancer. Alam mo, ang unang tatanungin sa'yo is they would ask questions about harvesting yung organs ng anak mo. Sisig Overview Podcast. Welcome back to Sisig Overview. Ayan, Konti hindi na lang. naman Welcome magkasabay-sabay. Welcome back, Welcome boys. back sa inyo. Konti na Welcome lang, back sa konti inyo. na. Ay, Oo. salamat. Salamat. Mm. Ay, napakasarap sa San Francisco. Naramdaman yung Grabe. trip sa US, sabi nga nila. Nga Anong- pala, mga ma'am, sir, meron po tayong bagong guest ulit ngayon. Oh, Oo. nice, Kaya nice. excited ako sa Mag-share siya usapan natin ng... na to. Oo. Oo, Kaya- mag-share siya ng Buhay Canada. Hashtag Yes. Buhay Canada. Yes, buhay Canada. Uh, Oo. So, hindi ko na patatagalin pa. Ipasok na natin siya. Kuya Jan ng Life with the Coronels. Yan. Oh, Welcome yun po, yung Kuya Jan. Welcome po. welcome. Yun po yung Welcome pangalan po, niya sa Kuya Jan. YouTube. Salamat. Uh, welcome sa show po. Kamusta po, Kuya Jan? Okay naman. Dito sa Vancouver, medyo maganda-ganda na ang weather. Ay, Oh, oo. nice. Oh. Mm. Magkalapit lang kayo ni Tyron sa Yes. Richmond. Oh. Kapitbahay yan, kapitbahay. Ilang blocks lang ba? Oo. Malapit lang. Medyo lumayo na ng konti, pero malapit pa rin. Ang pansin ko lang sa sa Vancouver, Richmond. Pag nandun ka, hindi mo alam kung nasa Vancouver ka ba or ni Richmond or Surrey kasi nagkakadikit-dikit na talaga no? Oo, Literal na Oo. lang. one big metro city Kasi dito sa Alberta, yung susunod na city 3 hours, yung Calgary, Oo. yung big city. Kaya Yeah. pag drive mo, alam mong wala ka na sa Edmonton dahil wala ka na nakikita Pag drive mo ng 30 minutes yan. outside. Hindi ba katabi nyo Red Deer? Ano Hindi. ba yun? Oo. Isang Ibang oras way at pa yun. kalahati. Yun yung Isang parang oras gitna kalahati. nila. Oo. Oh. Yun yung another small, well, not small, mga Actually, nasa 200,000. Oo. Mid-size city. Oh, dito kasi tabi-tabi lang eh. Yun, 15 minutes lang, di ba? Minsan 10 minutes pa nga lang. Mag-cross ka lang ng bridge. Nasa Vancouver ka na. Yeah. Same din sa kabila, New West. Diba? Cross ka lang ng bridge. Kaya napaka-lively ng Ang tawag yata dyan, Greater Vancouver Vancouver area. Vancouver. Okay. Yeah. Oo. So, yun. Yun. Musta na, kuya? Okay naman. Oo. Kahit matagal na kami magkakilala ni kuya, mukhang ito talaga yung kwentuhan namin eh. Magiging, ngayon pa lang. kumbaga, marami akong gustong itanong sa kanya. Mga personal na question po dito. Yung parang Oo. hot take ni Okay. Boy Abunda, Kuya Jan. Hindi. Hindi naman. Sex or chocolate ba yan? Yung mga ganun lights on or lights off. Yung mga ganun. O yun, total, nasa Canada na naman tayo ulit, paring Ringo. Siyempre, balik Canada, usapan na naman, di ba? Sabi ko, balik Usapang buhay Canada. Yes. Usapang Canada. Oo. Kailan ka dumating dito, Kuya Jan? Dumating kami dito 2015, December. Ay, kasagsagan ng winter lagi no? Sagsagan ng winter. 2015. 11 years. 11 years ago. Oo. Nine? Yeah. 11. Sorry. Ano yung pathway nyo nun? Going 11. Ano yung pathway nyo nun, Kuya? Federal Skilled Worker. Kami yung last batch. Paano yun? An- Hindi, paano ba yung... Ano yun? Depende yun pagpunta sa... nyo dito? Meron silang set of, I guess, careers under Federal Skilled Worker. And then, chine-check nila yung point system. Merong point system. The higher the points, the better. The faster the processing. And pinala naman tayo na hindi namin ini-expect
na ma-accept, no, at ma-process. So nung nag-apply kami, it took us almost 1.5 years bago nakapunta. Nag-land dito sa Canada. Yeah. Yung ano, I think Para makumpleto po yung requirements ba nun? Oo, kasi para yun actually sa daughter namin. Pero in reality, kung wala yung processing ng matagalan, dahil kasi ang daming medical di ba? At yun, immediately, pagkakuha namin ng papeles, siguro in 3 months time, pwede na kami umalis eh. Okay. Lahat kayo papamedical pag pamilya kayo pupunta eh. Yes. Buong pamilya. Buong pamilya yan may medical. Yung 2015, if I remember correctly, or ewan ko, correct, mga listeners, correct niyo po ako kung mali ako. I think yun yung last batch na bago sila nag-start ng pooling system. Yung kasi dati wala mang pooling system eh. Yung pag nag-apply ka pag sinabi mo yung application mo, titignan kagad nila yung application mo tapos ipaprocess nila. Ngayon kasi parang yung ilalagay mo muna yung application mo sa pool tapos wait until you get an invitation, di ba? Yung draw yun. Parang, yung draw, yung parang karon yung kay Tito Ray na maghihintay ka ng invite, di ba? Invite to apply. Back then, wala kasing ganun eh. I think walang ganun. Oo. So pagdating nyo dito, kuya, PR na kagad? Landed PR na. Oo, kasi ano yun eh. Federal skilled worker. Federal skilled na. Ngayon, ang tagal na hindi nagdodraw nun. Pero ngayon wala nang ganun, no? Wala nang ganun. Inabolish na yun. Pinalitan siya ng express entry. Express entry. Yung express entry, pwede din na kasama mo yung pamilya mo? Pwede din kasama yung pamilya. So, pataasan na ng score dun. Score. Oo. Yung CRS points ngayon, yun yung kinukuha nila. Oo. Kasi dati talaga experience lang ng work-related mo kung federal ka or dito ka sa Canada plus yung IELTS or English exam. Yes. And then that's it. Yung ano yung hindi naman sinasabi kong madali. Back then medyo magaan ang application process, hindi katulad ngayon. Totoo yan. So pangarap nyo talagang tumira dito sa Canada? Kami for the family. Kasi nag-visit kami dito way back, I think 2013 or 2012. So nakita nyo na. Nakita nyo nakita nyo na. Okay. Nag-visit kami kasi yung family nung wife ko, si Joyce. Dito talaga sila based sa Vancouver. And from that time na nag-visit kami, talagang sabi namin, this is it na yun. Yung mararamdaman mo. Yeah. Kasi ako personally, nung pumunta ako dito, hindi ko naramdaman na nasasabi ko yun, alam mo yun. Kasi single ako pumunta eh. Siguro dahil isang factor yun. Single kang pumunta. No, this is not the place for me. It's too cold. Alam mo yun. Hindi ka makainom. Magja-jacket ka pa pag mag-iossi sa labas. Pero, so yung Canada talagang pinili nyo. Kasi sa mga kababayan natin, US ang number 1 eh. Pag sa pag-abroad no? Laging US ang top 5 or top 3. So Canada, I guess siguro dahil nakita nyo na yung factor. Yeah, tapos yung ako naman, yung family ko naman, majority of them nasa Toronto. When I say family, relatives ko nasa Toronto. I see. So may ties na talaga sa Canada. Meron na talaga, oo. Yun nga lang, pag kinumpare ko yung weather nung nagpunta naman ako sa Toronto, mas prefer ko talaga dito sa BC. Kasi nga, less yung lamig. Doon kasi, nung nag-visit kami doon ng family, talagang yung snow doon, minsan, tuhod, bewang. So, na-experience namin yung gano'n. Nung nakita namin tong Vancouver, talagang, I think this is it. Less snow or sometimes walang snow, no? Walang snow. Yes. Oo. Kasi dumating kami dito nung nag-visit kami, I think, pa-spring. So, nung nagpunta ako naman ng Toronto ng spring, doon may mga yelo pa talaga. So ano yung buhay mo dati sa Pilipinas, kuya? Kasi kung nagbabakasyon kayo dito sa Canada, ibig sabihin, well off kayo sa sa Pinas. Sa Pinas. Nag-iipon naman. Hindi naman well off, pero pinag-iipunan talaga. Magaling mag-budget. Kasi makapag
makapag-ipon para sa kasi hindi ko naman sinasabing mura pero mahal ang ticket papunta sa Canada di ba? Yeah. Mahal. Mas mura pa ang ticket papunta sa US kung titingnan mo compared dito sa Canada. From Philippines to US or from Philippines to Canada, mas mahal ang Canada. For some reason I don't know pero ganun lang ang napapansin ko if I'm comparing it. Ganun So, lang. dumating kayo dito, kuya, sabay-sabay na lahat. Sabay-sabay. Yeah. Walang iwanan. Paano yung Ganun na. transition nun? Nandito naman pala yung kamag-anak ni Ate Joyce. Yes. Oo. So hindi na kayo nahihirapan. Hindi kami nahihirapan kasi from the time na nakita namin yung papeles, nakiusap na kami kagad sa kamag-anak ni Joyce. We rented a basement. Sa bahay nila, Sa bahay nila. So, 4 kami. We're staying in a 1-bedroom, 1-bath. Parang 1K. studio type. Studio type. Andun yung kitchen, andun yung washing and Dryer. drying unit. And then may washroom lang and then isang bedroom. Ay, ganun Tapos, din. Kahit kami, ganyan yung una din Oo, namin. ganyan. Talaga tayong simula lahat dito. Talaga. Pag hindi true Canadian experience pag di mo nadaanan yun. Pag hindi mo dinaanan. Totoo yun. kami din ganun sa basement ng tito ko with my brother. Tapos Mm. bunk bed pa kami nun Ayun. May experience mo talaga. Pero magandang din, parang humbling experience din yung matulog ka sa lapag. Tapos yung mga anak mo lang yung nasa bed. Yan yung mga magpapatibay sa'yo Exactly. Tama. Tsaka mga memories na mapapatawa ka na tingnan mo, may na tayo ngayon. Dati doon lang tayo natutulog. Yung mga ganong factor pa. Naitanong kanina ni Tyrone kung ano yung ginagawa, ano yung trabaho namin sa Pilipinas. Yes. Yung wife ko kasi lawyer siya. Wow. Nag-work siya sa bank. Financial lawyer? Ano siya parang ano ba? Corporate lawyer. Corporate lawyer, yes. Nice. And then ako naman sa manufacturing side ako. Bali operations manager ako nung umalis. I'm not so sure kung familiar kayo, ang industry namin is toll manufacturing. Ano ko yan? Mapapansin mo yung toll manufacturing. Okay. So kung mapapansin niyo yung mga sachets, yung mga dati 3-in-1, di ba? Napaka-popular niya yun. Okay. Yung gumagawa ng mga kape-kape. Yan. Yan yung line of business ng company. So bali ang ginagawa is kami yung nagre-repack into small sachets. Packaging. Okay. Packaging, yes. Yung mga budget-friendly. Tingi-tingi. Yes. Sasabihin. So lahat ng mga nakikita yung sachet, yan. Yung mga line of products. Hindi nyo naging Nestle dyan, sir? Ano yun? Ang Nescafe, hindi nyo naging client. Hindi kami Nescafe Oo, more on yung mga upcoming brands na lumalabas, di ba? Ay, ito yung mga kapanahunan, ano ba? James Coffee, yung mga ganun, di ba? Okay. Yan, yung mga ganun. Yung mga lumalabas na 6-in-1, 7-in-1. Okay. Yan, yun yung mga produkto na namin. Interesting. Nice naman. Kaya medyo under federal skilled worker, yung experience ko through that, between actually my wife and I, mas mataas yung points ko. Kaya ako yung in-apply as a principal applicant. Okay. Kasi manager, kasi with position. At saka sa manufacturing. Tumugma sa mga federal skill na hinahanap yun Back then. So pagdating mo dito, kailangan related yun. Not necessarily. Pero alam nila na meron kang skills for that industry. Pero hindi naman ibig sabihin kailangan dun yung field na pasukin mong trabaho. Kasi syempre pagbagsak naman natin dito kahit anong trabaho. So malaya ka pa rin naman. Exactly. Galing, no? At saka landed PR na sila wala naman sila yung pagdating mo sa border. Pagdating mo sa border, bibigyan ka na kaagad ng confirmation of permanent residency. Tapos, yun yung sa airport. Tapos, after nun, tatanungin ka kung may dala kang chicharon
Or, hindi, joke lang. After nun, hintayin mo na lang yung PR card mo, no, Kuya Jan? Yes, 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 ganon, oo. ganon, oo, Doon lang namin ayun. na-experience na talagang, alam mo yung CBSA, yung Ah, doon pa lang sa airport, wini-welcome ka na nila. Na yun, talagang parang you're part Canadian. of their community na. Oo. Galing, no? Taga saan ka sa atin, Kuya Jan? Sa Pilipinas? Kami taga Parañaque. Oh, South. South, South, oo. Sa may South Manila. Sukat. Ang Sukat Sukat. Parañaque. Sukat Oh, Parañaque. nice. Hindi, natanong lang Sukat, namin. mga So, BF Homes. BF Homes. Ah, BF sikat So yung Homes. kasi pagdating mo pagka sinabi dito, South eh. Kuya Jan, kumbaga, yung adjustment, hindi na ganun kahirap. Kasi, Pag-land namin, oo, o mahirap din. mahirap din. Mahirap din kasi syempre hindi ka naman sanay na yung ginagalawan mo lalo na nung tawag dito, yung feeling na parang made-depress ka kasi syempre nasa beach cafe walang masyadong ilaw, tapos lagi pang makulimlim dito sa Oo. Vancouver, di ba? Walang Oo, ayun masyadong lang. araw. Oo. Yun nakaka-depress. Yung sana talagang may adjustment talaga. Minsan naman gusto mo lumabas kaso umuulan. Ulan. Hindi Oo, ka totoo. makalabas. Di ba? So, may adjustment din talaga. So nakahanap ka kagad ng trabaho. In 2 months, nakahanap ako ng trabaho. Mhm. Nung the time na nag-land kami dito, January, kasi wala masyado nag-hire ng January, katatapos lang diba, ng holiday season. Yeah. Tama. So, walang masyado nag-hire. Pagpalo ng Feb, meron na ako nakuha. Nice. Oo. Si Pinatikim Mrs. talaga yung winter, no? nagamit niya dito yung pagiging lawyer niya. Si Ate Joyce. Nagagamit na ngayon sa trabaho niya, pero Okay. hindi na siya nag-aspire to get further licenses. Kasi Licensing, nga, okay. Oh. medyo apart from medyo costly, naisip namin, Number one yan. well, siya din naman na naka-realize no na imbis na iukol niya sa pagpapa-certify, ipunin na lang para sa education ng mga bata. Kasi in reality ngayon parang I think isa na 'yun sa profession na I don't quote me on it pero from what I heard is baka tatanggalin na yung mga recertification process. So mas mapapadali na yung kung halimbawa gusto niyo talaga mag-practice, pwede niyo magawa with less expense. Nowadays. I think Nilalakad nila yan eh. si Polivier, ano nga ba yun? Yeah, Yung kalaban ni Polivier. Carney, pinupush niya yung idea na mag-e-exam ka na lang, kunwari nurse ka sa Pinas. Nurse, Yeah. Instead na bumalik ka for another 2 years, Yes. there's a licensing exam na kailangan mong i-take standard by Canadian, something like that. I think pinupush nila yan, no? Which is good, no? Para sa lahat ng mga kababayan Tama. nating professional na naghahangad na makapunta sa Canada. Magandang Kuya, may tatanong lang ako. Mm. Noong 2015, magkano ang rent sa basement sa Vancouver? Nasa 800. Tingnan Wow. mo. Wow, di ba? Mahal na rin, no? Back then, mahal na rin, no? Mahal na Oo. rin. Pero Yung- Vancouver yan. One bed, one bath. sa oo. bagay, Vancouver na yan. Oo, sa Vancouver. Vancouver na yan eh. Vancouver yan. Kami nag-start kami 1,000. Kaso walang laundry yun. Walang laundry. Oh, man. Oo. Naglalakad kami, men. Oo. Punta din sa Sa kabaleta. Oo, nasa ano yan, mga unang kabanata episodes. Makalimutan yun. Every weekend. Oo. Kuya Jan, besides sa family ties, what made you decide na Canada talaga ang country niya, pupuntahan niyo? Well, nagustuhan talaga namin yung lugar for once. And actually, isang malaking factor doon is yung daughter namin eh. Gusto niya talaga pumunta dito sa Canada more than anything else. Yun yung sinasabi nilang pag may anak ka na, yung kaligayahan ng mga anak mo yung priority mo yun. Kailangan mo unahin mo essentially. Kaya kami nung naisip na talagang we pushed for it, talagang we dropped everything para na sa ganun makapunta kami dito. Oo. That one. Kuya, sa mga hindi nakakaalam,
yun nga, 'di ba yung daughter mo na yon ay anong tawag doon? She passed away. Yeah. Oo, ang hirap kasi nung nakwento sa akin ni Kuya Jan, napastop ako eh. Hindi ko expect na yung kwento ni Kuya Jan na yun nga dun sa daughter niya. Kaya talagang wala eh, hindi nang nagkwentuhan kami parang nawala akong bigla. Kasi nakakausap ko si Kuya Jan eh. Tapos biglang Uh, yun din pala yung reason kung bakit sila pumunta sa Mm. Canada sa mm, daughter niya. Mm. So, uh, yun. Kasi yung daughter ko, tawag to, she was diagnosed with medulloblastoma. So it's a cancer of the brain. oh, Magkaroon siya ng oh, tumor sa brain. mhm, So, Ang na-diagnose siya kuya sa Pinas na. sa Pilipinas, actually, kaya kami natagalan dun sa 1.5 years na yon kasi madami kaming back and forth. Oh. sa mga Uh, medical, most likely sa mga medical Some informations, ganun. medical, oo. So, Oh. from the time na nakuha namin yung papeles, clear Mhm. na siya of cancer. Oh. Clear siya Mm, of cancer. Ang actual recommendation lang ng mga doctor sa amin, ang number one na talagang nag-push sa amin, is sabi sa kanya, if you're able to live in a place na where there's like fresh air, yung sabi nga nila, kung meron kayong makatira kayo malapit sa beach, go mhm. for it. That will be better for Mm. her. And so, Pahapyaw nung na umalis kayo sa Oo, Pilipinas, parang gano'n. parang gano'n. And then ayun nga, yun yung nag-push namin talaga to go here kasi nga nakita namin yung lugar. If you're looking for like, greener pasture or fresh air, Mhm, this mhm. is the perfect place para So, naging makarecover sign siya din ng yun maayos. na pumunta dito sa Canada. Yes, yes. Mhm. Yun ang parang pinaka-main factor. Siya yung So, nung main nandito reason. kuya, bumalik yung ano niya, yung Oo, cancer yun yung niya. yeah, we learned it in the hard way na hindi lahat ng libre maganda para sa iyo. Oo. Kasi dito kasi alam mo naman pagka mga doktor, 'di ba, sabihin nila sa na parang, "Uy, this is you don't have to pay anything, no? Mhm. Merong ganitong procedure, pwede niyong gawin para at least, ma-enhance yung ability ng daughter niyo." Kasi nagkaroon siya ng lazy eye. Dahil nga Mhm. Mhm. siyempre nagkaroon ng surgery tapos nagkaroon ng pressure sa brain, so nagka-lazy Mhm. eye siya. Ang recommendation nung doctor back then is magkaroon ng minor procedure. Parang Mhm. tatightenan lang yung muscle niya sa eyes, Mhm. and then Ah. ano lang yun, walk-in lang yun, and then in Mhm. the afternoon puwede na kaagad makauwi. And Mhm. then the Mhm. Oh. following day, makikita mo na talaga yung results. Oh. Oh. Which parang convince kami na parang sige para at least bumuti, hindi niya na kailangan Mhm. mag-wear ng glasses, 'di ba? Mm, mm. Mhm. Yeah. Although hindi naman sinabi sa'min na may risk pala yun. Ah. Oh. Oh. Oo, after hindi ko lang sure kung after a week, Mhm. dun na siya parang alam mo na, nagkaroon ng parang incident na parang nahihilo, tapos we had to bring her Mhm. sa hospital, and then dun nalaman, doon sa surgery niya, dun bumalik yung cancer. Oh, hindi Oh. mo sila masunon at that time, kuya? At that time, hindi namin makapag-isip, sa totoo lang. Oo, Oo, 'di kasi At ba? alam mo ba ang sasabihin pa sa'yo ng doktor? Kasi nga parang na-max out na lahat ng mga treatment, 'di ba? Mhm. mhm. Wala na silang mai-o-offer. Alam mo ang unang tatanungin sa'yo is, they would ask questions about harvesting yung organs ng anak mo. Can you just Talaga? Oh. imagine, 'di ba? Oo, 'no? Yun yung gano'n. Kaya parang, we learned it the hard way na talagang, not Hmm. all everything that's for free, lalo na dito sa Canada, are good for Mhm. you. So, Mm, from that point on, learning na sa'min yun. mm. Mhm. Yan. Grabe. Yan kasi ang isang ano yan isang laging factor when you go to Canada. Not factor, but isang topic na mainit lagi yung healthcare ng Mhm. Canada. Hmm, Would you like free but you wait? Parang gano'n, naghihintay yes. ka. And then yung kasi sa pag na pag-uusapan lagi namin to or nase-segue namin to sa Mhm. mga topic namin sa podcast. It's always about the healthcare here in Hmm, Canada. Yeah. Mhm. So yeah. it's just sad lang yung experience ni Kuya Jan about that.
Yeah. Kung kasi may tatanong ka diyan what if kung hindi natin tinuloy? Alam mo 'yon, yung may Yeah. question ka na, what if Mhm. hinayaan na lang natin siya magsalamin, parang gano'n. Mhm. Kasi hindi ko naman sinasabi na baka ganito yung nafe-feel mo, Kuya Jan, pero kung ako nasa lugar mo, gaganon tatanong ko sa sarili ko 'yun Sana hindi ko na lang Yeah. inaccept yung suggestion ng doktor, or Yeah. sana hindi ko na lang tinuloy yung Oo, kasi hindi tayo informed that time, Oo, kaya yes, medyo yes. hindi na At Yun nga, kaya if ever man merong mga nirerekomenda sa inyo, make sure to do your research before you say yes. I guess that's yeah, very Mm. important. that's Kasi hindi agad lahat sa'yo sasabihin yung bigger picture. Oo. Yung gagawin lang yung madali muna, no? Mm. Oo. Kasi I-risk pala. oo, hindi nila, kumbaga hindi nila linantad yung buong plano sa inyo, yung ito lang Yes. una. Tapos So, 2015, kuya, tapos, kailan siya nawala? 2017. Ha? 2 years lang? 2 2 years. years. Ano pa Mhm. yun tawag dito, the surgery was done a week prior ng birthday niya. Oh. So, nakapag-birthday pa siya, 7th birthday. Mhm. After that, na-hospital na kami. Sad. Sorry, Yeah. medyo Oh, kuya, silent sorry, yung mga pinaalala ko na naman sa'yo, kuya. silent yung mga Sorry. reaction Okay lang, namin. okay lang, okay lang, okay lang. Sabi ko nga, baka kailangan nyo atang maglabas ng tissue dyan. Hindi ako, na-speechless ako eh. Oo. Ang hirap Yeah. nun. Pero at least I during that year, doon din kami nakalipat ng bahay. At least nadala namin siya sa Bagong house bahay. na talaga namin. Oo. Oh. Mhm. Yeah. So, nung na-opera siya, kuya, yung tapos ilang weeks lang kamo? Yeah. Napag-birthday siya, so 1 week prior sa birthday niya, 7th birthday, maayos na yung eyesight niya. Diretso na. And then after nung birthday niya, after siguro 5 days or 6 days, doon na nagkaroon ng mga incident na pero nasasakit na yung ulo, tapos nasusuka siya. So we brought her sa hospital and doon na nga nalaman. Oh. And then hindi na siya sorry Kuya Jan kung may mga follow-up question kami about Yeah, this it's okay. situation. Hindi niyo na siya nung nag-start na yung symptoms niya, tapos nalaman niyo na bumalik yung niya, hindi na siya nag-go ng treatment after nun. Na-max out na namin kasi yung dosage para sa bata Yung So, max out yung free nyo, or yung hindi, free not the free, but yung dosage na allowable sa bata. Kasi nag-chemotherapy na siya, strong radiation na siya. After that, may impair na yung bata pagka Hindi na nila ipupush ng iba, kuya, no? Oo. Kailangan mo na mag-rest or something, parang ganon. Not necessarily. Kumbaga parang sa lifetime ng tao, meron kang parang allowable radiation na pwedeng matik ng body. If you exceed that, yung body mo magbe-breakdown na. Oo. Hindi na kakayanin din, kumbaga. Oo, yun. So meron silang recommend, isang option na sinabi sa amin is to do another surgery. Sabi ko, kasi we've gone through that surgery. Sa Pilipinas pa lang. And parang naisip namin, do we want to make her experience that again? No? One more time. So hindi na namin, we decided not to. And then I guess one thing na na-experience namin dito na not sure kung meron sa Pilipinas is yung meron silang hospice dito sa Canada for kids. Na doon kami nagstay para lang ma-improve yung kanyang condition. Hindi ko alam na may hospice pala para sa mga bata. Parang yung
Ronald McDonald's House. Parang ganun Yes. ba yan, yung ganun? Oo. Yes. Oo. Kasi dito sa tinitirhan namin, may mga 10 minutes may hospice kasi pag minsan naglalakad kami, may hospice doon. Pero pang adult, I never knew na meron pala dito sa Canada pang bata. Yeah, and I think sponsored siya ng yung Vancouver Canucks. Oh, yes, okay. Kaya, yes. kaya yun yung parang mga binibigay nila during that time, parang they give you free tickets if you want to, unwind. Tapos, they give free gifts sa anak namin, yung lalaki naming anak. He was able to, tanong sila, anong wish list niya? Nagsabi lang siya, and then they gave it to him on Christmas Day. Yeah. Parang make-a-wish, no? Yung Parang gano'n. Isa pa yun, yung Make-A-Wish. Pinagdaanan din namin yun. Yeah. Oh, so napili din kami doon, and parang they created a party. During that time, napaka-hit pa ng Frozen. Ng yes. Elsa. So binigyan kami ng Frozen party sa hotel sa Vancouver. Yeah. Almost 10 years na rin pala, no? 9 years. 10 years na next year. Next year. So, ilan yung anak nyo, Kuya Jan? Dalawa. Kasi Dalawa. nagkaroon kami ng COVID baby. Kasi we decided parang malulungkot naman yung anak naming panganay na mag-isa lang siya. Pag-isa. So bunso yung yung si baby na nagka-cancer. Siya yung bunso. Siya yung bunso dati. Dati, oo. Oo, tapos after her, nagkaanak kami, which is si Clark. Which is another boy na kasundo naman nung panganay namin. So, talagang mag-iisip ka pa for your family. You need to start moving on, and then naisip namin, ayaw namin mag-isa siya. Maganda kasi yung meron kang kapatid na At least, na-experience mo yung mga ganyan na nagtutulungan. Importante yan sa buhay. Nag-aaway, ganun, may experience yung Kasama yan. Kasama yung yan, pag magtitimpi ka, yung mga ganun. Kuya tsaka ate factor, di ba? Kuya, idala mo kami dun sa moment na yun na paano mo matanggap at that time na parang tinitignan mo na lang siya na ang hirap sabihin yung magpapaalam ka na, di ba? Hirap mahirap, hindi ko alam din kung paano. Pero at that time para ka nilang zombie na tipo parang you just know that you need to move and act. Pero in reality, hindi mo na alam kung ano yung umaandar sa utak mo at that time. Mentally, lutang ka no? Yung parang walang... lutang. Grabe, Yeah. no? Natandaan ko pa nga dun sa sobrang nagmamadali ako kasi parang every moment counts. Meron ako kailangan kunin sa bahay namin. Nahuli ako ng speeding. From hospice papunta sa bahay. Naku, nadali pa ako ng speeding. Sabi ko, sige, maya mo na nga. Hindi na ako nakiusap. Hindi ka nag-explain. Baka mamaya mag-breakdown pa ako dun sa police. Sa akin. Sabi ko, sige, bigyan mo na lang sa akin yung ticket. Yung last day niya, kuya, alam niyo na this is it, eto na yon. Sinabihan na kayo ng doktor? Hindi sasabihan mararamdaman mo na lang Pinaprepare ka doon every day as to what could possibly happen. And then they help you prepare naman. Emotionally at saka lahat. Physically, parang ganun. Yeah, meron sila mga areas doon sa building nila na tawag ito, they have multiple rooms depende kung how big the family is na magsistay. Yung pinagstayan nga namin, it's para siyang hotel talaga. They have I think 5 beds inside that one room. And paglabas mo, they have massage chairs para sa parents, and may gaming area din sila para sa other kids, like if you have other kids. So, alam niya rin, kuya? Alam niya? Alin?
Si ano, na alam na niya Oo, na alam ano, niya. Alam niya kasi hirap. nandun siya eh. Nandun Mm. siya, nandun siya. Ang kagandahan nun, we don't have to worry about food kasi it's Mm. provided for yung pagkain. Mm. Breakfast, lunch, dinner, and then meron sila doon mga treats na you can just go down and get food. Mm. Ilang months kayong nagstay sa hospice, Kuya John? Matagal din, siguro 3 months. Doon kami nag-Christmas at saka bago mag-New Year, nakauwi kami. Hinayaan kayong umuwi. Hinayang umuwi sa By the time hinayaan. yung last day na, nung nangyari na yung hindi namin Di, oo, doon na kami uwi. We have to leave na that day. Like, we can oh. still stay, pero we decided to go home. Pwede nyo pa siyang iuwi. Hindi, kami lang ang uuwi, pero Kayo lang. Siya yes, hindi oo. na. Oo, Mm. hindi na. Mm. Hindi na. Naka. Ang tawag dito, di ko alam kung parang connected ba talaga. Kasi yung bunso namin, tawag dito, nung pinanganak siya, wini-wish namin wag naman sana yung parang death anniversary nung anak namin. And ang nangyari nga is parang after 2 days. Ang Sige galing. mo. Sige, move Oo. namin. Sabi siguro ng daughter mo, sige, move ko siya ng 2 days. Oo. Pero malapit lang, no? Malapit lang kasi talagang Galing, no? saktong-sakto eh. Nandun Galing. talaga nag-worry na kami. Parang, ay naku, paano ba to? Bali, yung birthday ni Clark Kuya is 29th. 29. Oo. Tapos 27 yung death Yes. anniversary ng daughter niyo. Oo. Galing. So ngayon meron ka ng 2 boys. Yes. 2 boys, okay. 2 boys. Medyo so sorry, medyo tahimik kami sa Oo, ngayon, ano kami, episode, Kuya, pasensya na. Okay lang. Yan Pasensya talaga na. ang reality ng buhay. Hindi naman parati tayo masaya lang, di ba? But essentially, hindi natin alam, no? Kanya-kanya naman tayo ng dinadala eh. Kuya, Di ba? napaka-strong mo. Solid. Oo. Solid ka. Hindi, Yan, ako sir. naman, hindi lang dahil sa akin yan. Kung wala si Mrs., hindi rin ako Tama. magiging strong. Yeah. Then, sir, yung positive attitude nyo sa yan, maganda yung nyo, bilang husband and wife, tsaka yan, sa family. Yeah. Kasi sa lalaki, minsan kasi nakikita mo silang okay, pero deep inside, talagang gusto nilang mag-break out eh. Mostly sa mga men, ganyan eh. Sa mga asawa or husband, di ba? And then if you, parang pag hindi mo linabas yun, alam mo yun, yung parang mapupuno ka na lang one day. Oo. Kaya dun darating yung misis para i-flatten yung ano na yun, yung burden. Yeah. Yeah. Meron ba siyang Kuya, maitanong ko lang, yung mga last word ng daughter mo na... Wala na kasi yung condition niya parang tawag dito mawawala yung cognitive functionality. Okay. Oo. So hindi na siya makapagsalita or... Yes. So yung pagkain niya parang liquid na lang, ganun? Or hindi na rin siya kumakain? Yes. Kuya, anong simptomas nun? It started na nag-seizure siya. Akala namin at the age of ano ba yun? 4 or 3. I think so, around 1 to that 3, age. normal siya. Oo, walang problema. Walang problema. Walang Tapos problema. biglang nag-seizure lang. Nag-seizure siya nung nagpunta kami sa, dati may store pa nun sa sa may Alabang, Payless. Alam mo yung mga murang sapatos. Andun siya. ATC ba yan? Oo, yun. Yeah. Tama. Nasa harap siya ng salamin, nagsusukat ng sapatos, tapos alam mo na pag babae pumuporma-porma sa harap ng salamin, di ba? Tapos doon nag-seizure siya. So akala namin baka dahil sa light nag-reflect, sa mirror, tapos masyado siyang baka yun yung nag-trigger. So inasun lang namin na yun. And then from that point on, sabi naman niya wala naman silang nahanap, and then hindi na naman nag-recur.
inassume lang na okay, tapos nag-ingat na lang kami sa intensity ng ilaw kung saan namin siya dinadala. But yun yung parang pinaka, I guess, Doon initial. nag-start. And this is in the Philippines pa, no, Kuya Jan? In the Nasa Philippines. Pilipinas pa kayo. And then after nun, I guess, ang tinatanong ko yung parang ano yung progress after nung first symptoms na nakita nyo. So, wala pa. Walang anything. After siguro a good year. Or no, not a good year. Almost a year. So, Kasi walang natandaan ko no, kasi we're planning parang tawag dito. From that time na na-experience namin na nagkaroon siya ng seizure, parang at that time pala, parang gusto mo na ibigay ang lahat eh. It makes you think na parang life is too short, no? Kung may pera ka, or kahit wala kang pera, maliw yung magawan mo ng paraan yung funding mo. We decided to bring her sa Hong Kong, Disneyland. Disneyland. Yes. Yeah, oo. Kahit na hindi alam mo yun, hindi well-funded, at least, no? Gagawa ng paraan. It will make you realize na kahit na hindi mo afford, gawin mo na, di ba? Kasi hindi mo alam kung bigla nilang siya mawawala sa'yo, or kahit ikaw, bigla ka nilang mawala, di ba? Yeah. So yun, and then, I guess, nag-progress lang yun nung, we realized na, after several months nga, napag-Hong Kong pa kami, nakapag-Canada kami nun, prior, and then pagkabalik namin, pag natutulog siya, she started to twitch. Yeah. Doon ata na-worry kami pa. Baka naman natutulog siya tapos nag-seizure, hindi natin alam. So, nagpa-check up. Binigyan lang ng I guess gamot, and then binigyan ng observe, and then sabi nila i-record din daw namin para lang makita din nila kung ano ba yung nangyayari. And then umabot sa point na parang sabi nung dati may kasambahay, di ba? Lahat naman sa Pilipinas may kasambahay. Parang sinabi sa amin na parang one time naglalaro, she started to hold the wall. So parang nahihilo yung balance niya. So doon pina-check up na talaga agad namin we need to determine what's wrong. And then doon na namin nalaman. Kasi lahat ng scan, MRI, CT scan, kaya para malaman na talaga yung kung ano talaga nangyayari. Pasensya na Kuya Jan, naibalik namin yung naman yung Pero anyway, ano ba yung pinagkakabalaan natin ngayon sa Canada, Kuya? Ngayon, pinagkakabalahan. Alam mo naman, pinagkakabalahan natin mawala yung mga utang natin. Diba? Lagi naman ganyan So, hassle lang tayo para mawala mga utang-utang natin. So, focus lang sa trabaho, and then yung side hustle, pag nag-YouTube tayo, at saka nagawa namin ng paraan yung tawag ito, with God's blessing naman, no? Nakakuha tayo ng rental unit at nakapagpipit sa finances natin. Yeah, no. Diyan din sa Vancouver, Kuya Jan. Nice. Yeah. Kuya, sa taas ng mga bahay ngayon dito sa Vancouver, worth it pa rin ba? Ibig sabihin, worth it siya kung worth it, kung may pera ka, di ba? What if kumbaga, kung yung katawan mo naman yung nahihirapan, kasi yung iba, 3 job, 4 na jobs, di ba? Para lang ma-sustain nila yung payment. Para yung payment. Kasi sa akin sobrang taas ng mga presyo kasi ng mga bahay dito sa atin, sa Vancouver. Gustuin ko mang bumili, honestly, hindi ko afford. Ma-afford ko siya kung talagang mag-double, triple job ako. Yun nga lang, yun yung consequence nun, yung hindi mo na tinitirahan yung bahay mo. Alam mo yun? Totoo yun. May mga, hindi naman, na ko lang, na-experience ko kasi yung sinasabi ni Tyron. Hindi ako, pero yung mga kasambahay ko dati,
mag-asawa sila, bumili sila ng malaking bahay. Dito, mura pa yun sa Edmonton. And then, na-realize nila na they spend most of their time at work, not in the house that they purchase. Matutulog lang, maliligo, tapos pagising ng Ayos na ulit. umaga hanggang 11 p.m. nagtatrabaho. As in, pati sa lunch, hindi na sila nagluluto tsaka sa bahay. Sabi ko, parang wala na ring sense na bumili ka ng bahay. Hindi mo naman tinitirhan, alam mo yun? Ano yung ma-advise mo, kuya? Kami, sa amin kasi worth it pa rin, lalo na siguro sa market ngayon. Pero just to share siguro sa inyo kung ano yung ginawa namin. For a family of 4, ang requirement kasi na funding na meron ka is dapat pag land mo dito, you should have minimum of $22,000. Per head or for family na yun? For family of 4. For a family of 4. So, make funding na requirement. So, ang ginawa namin ni Mrs. is I looked for a job in the hopes na hindi namin gagamitin yung funding na yun. Oh, I see. And then, yung wife ko din nagkaroon na rin ng work. So, yung funds yung income na nakukuha namin, yun yung ginagamit namin for day-to-day expenses namin. So, kung sasabihin natin na kung walang pondo, wala rin naman talagang pondo, we just bit the bullet. Ika nga. So, ang ginamit namin is the entire 22,000 na meron kami for a family of 4, we gambled that as part of the down payment. Namin. Okay. Tama. Kaya nakakuha kami ng property na tinitira namin. Okay. Yeah. Pero kung tinatanungin tayo ron kung worth it pa ba, kung meron talaga kayong funds, sometimes you just need to bite the bullet alam mo yun? It's now or never, sabi nga nila. Parang ganun. As long as, kaya mong bayaran yung mortgage mo, it's a good start kasi nag-appreciate din yung value from that time. Kasi nabili namin yung property namin, napakataas na sa amin nun. At that time, ang 2-bed, 2-bath, nasa 390 to 420,000 lang. Anong year yan, kuya? Yun, 2017. 2017, no? 2017, yun lang 2-bed, 2-bath. Pero kami, sa sobrang agawan nun, tapos cash basis pa ang bayaran. Ina-out namin na we offered for 60, even over. Malakas pala para may bidding. Price. Para sa'yo pumunta yung seller. Sa'yo pumunta. And nagkataon naman na in-accept yung offer namin. At saka doon pala technique din sa amin. Kailangan mo palang sumulat sa seller. Explain mo yung situation mo, yung family kayo of ganito. Parang appeal to their heart din. So, pag nagsasend kami ng offer through our realtor, may kasamang sulat yun. Minsan pa nga, sinirecommend nila maglagay pa ng family photo Pero hindi na kami. Pero may mga sulat na gano'n. Gumawa rin kami ng ganyan. Nice naman. Nice. After how many years, parang kumita din na siguro 100 to 150 from the time that you purchased. Diba? Kung iipunin mo yun, mahirap ipunin yun. Mahirap. Tama. Mahirap ipunin yun. So, in reality, kahit na we bit a bullet, we gave all of our funding, basta manage mo lang yung expenses mo, pati yung mortgage mo, kikita ka naman kikita ka Kasi sa estate, imposible hindi ka manalo. Tama naman. Tama naman yun. Lalo na pag sa hot market, kagaya sa Vancouver. Talagang panalo ang real estate dyan Tapos, kumuha pa kayo ng bago ngayon, kuya, di ba? Oo, kasi ang nangyari nun, dahil nga medyo nababayaran na namin yung tawag dito, loan namin dun sa isa. Almost paid off, parang ganun. Lahat ng majority of our funds, wala kaming uwi-uwi nun. Talagang tipid kung tipid. Any excess, kasi meron kaming allowable na principal payment every year. Pabayad kami doon. Lahat ng maipon namin, doon kagad napupunta. Kaya napashorten yung loan namin. Tama. Tapos nung medyo available na, medyo konti na lang yung binabayaran namin, that's the time that we decided to
buy another property kasi nga yung parents naman ni Joyce, they will be migrating here na rin. Kasi final din namin sila na as a sponsor to stay with us. Okay. And so nagtugma-tugma lang talaga, talagang that made us decide na parang we need to move to a bigger place for them to have their own home. Galing, sa Vancouver pa yan, ha? Oo. Tiyagaan lang talaga. Ang Sobrang laki taas nga kasi ng ng lote mga ni Tito Ray eh. Nakita ko sa Langitero eh. Mura lang dito yan, sir. Mura lang to dito. Hindi, pero kung mura naman talaga, small town ka. Yan, kasi mo. Yeah, isa pa yun. Yun yung style sa Canada. If you want it a little bit cheaper, move away from the metropolitan area. Yun, kasi sa BC, kung isipin mong area yan, ang Chilliwack at saka Abbotsford, medyo mura pa dyan eh. Yeah. No? Kasi, pero malayo na sila sa greater area ng Vancouver, which is 1 hour or an hour and a half. So, yun lang, hassle lang yung driving kung Vancouver yung work mo, doon ka nakatira. Actually, ngayon, nung nagtingin-tingin kami, kasi we're thinking, ano na ba prices ng 2-bed, 2-bath dun sa Maple Ridge, Abbotsford. Meron lang nasa 290 to 350,000 eh. Na 2-bed, 2-bath. Condo, kuya. Condo. Wow, condo apartment. Eh nga lang, nung kino-compute namin, kung kukuha ka ba ng property, kasi kung halimbawa, residence naman, di ba? Yung in the long run, after mo, kasi I'm pretty sure mag-upgrade ka din, magkano mo siya mapaparenta? Tapos kino-compare namin, pag nagparenta ka, kaya bang sustain ng renta na yun yung mortgage? Para wala kayo lalabas. Ang renta is nasa 1,600, I believe, for a 2-bed, 2-bath. Kukulangin eh. Magka-abonado ka pa. Nasa plus stratas, lumalabas ka, nasa 2,400 total. Strata, yun yung condo fee, no? Or HOA, tawag nila. Kaya it's still a gamble. Pero yun nga lang, kung hahabol yung market na renta, siguro, maabot niya yung mortgage na for a 2-bed, 2-bath. Oo nga, tama rin yung ano nyo, sir, kasi dapat tinitingnan mo nga rin yung factor yung rental cost nung bawat lugar eh. Hindi lang basta presyo. Yes. Hindi ka pwedeng magtaas. Oo, di ba, minsan nakuha, mura nga yung bahay, pero kung titignan mo, yung renta sobrang baba naman, hindi rin feasible, di ba? Para iparenta mo siya tama. Abonado ka pa. Meron din akong narinig sa isa kong kaibigan na technique na ginagawa niya. Nagrerenta sila bahay. And then, pinapasublet nila yung mga rooms. So kung gusto mo, halimbawa, naghahanap ka ng parang gusto mo, malaking lugar, di ba? May backyard. Yan yung mga pangarap ng mga Pilipino usually. Kukuha ka ng malaking bahay, tapos paparenta mo yung kwarto. Ang bawat isang kwarto would range between 600 to 800. Kung kukuha ka ng bahay na 5 bedrooms, add mo na lang yung 800, times 4 mo, and then essentially that covers your cost for the rent. And then meron ka pang sum if ever. Sobra. So yung iba kinukompute nila yung renta ng bahay plus the number of rooms. Tapos sinasublet nila yung mga kwarto. May ginagawa talaga na ganyan. Yung iba pa nga students. Mainit yan sa mga student, international student. Kasi mag-isa lang sila eh. Di ba? So, or even local student, yung iba posisyon sa malapit sa university. UBC, parang gano'n. Yeah. Yung mga gano'n, tama. May mga bagong students pa bang dumarating? Yung mga mayayaman, I guess. Yung lang may pera pa. Yung mga may pera. Pero hindi na tulad nung dati, marami talagang dumating. Dati kasi ngayon kailangan daw degree nang kukunin mo, degree, masteral or doctorate.
or doctorate kung mag-international student ka. I guess, sorry, kung dadalin mo ang pamilya mo na estudyante ka, kailangan yun ang kukunin mo. Degree, masteral, or PhD, doctorate. Pero kung mag-i-student ka, kung wari, yung mga 2-year student na open pa rin sa student visa, hindi mo madadala ang pamilya mo. Yun ang bagong rule nila ngayon. Alam ko masters and PhD pataas eh. Yun lang ang madadala mo yung pamilya mo. Pero pwede ka pang pumasok as a isang, kung wari may pamilya ka, gusto mo mag-student dito for 2 years, like licensed practical nurse, LPN, pwede, hindi mo lang madadala yung anak mo or asawa mo. Yun yung naging changes eh. Ayun. Grabe. Ang sarap ng usapan natin. Naiyak ako sa podcast. Pasensya na talaga, Kuya Jan. Maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin. Any additional question, guys? Ikaw, Kuya, may tanong ka ba? May tanong ka ba? Bago natin tapusin tong podcast. Wala naman. Ang siguro, tanong ko na lang, kailan mag-iimbisa si Tito Ray? Anytime. Basta pasyalan niyo lang ako dito. Parang ang sarap pumunta sa lugar ni Tito Ray eh. Oo. Masyal ka doon, Kuya. Welcome ka doon. Dito naman kasi sa amin, tahimik lang talaga. Kaya ito rin yung pinili namin na lugar. Kami lang kasi yung bahay lang namin nandito. May tinataguan kasi si Tito Ray. Ako may tatanong ako, Kuya Jan. Yung nangyari sa inyo nangyari sa daughter mo dito sa place na ginusto nyo, hindi ba nagbahid ng yon na itakwil mo yung Canada, or you decided na maybe Canada is not, yung kasi sa mga kababayan natin lately, hot topic to trending to sa social media na maraming umuwi dahil nga yun sa hirap ng buhay. Pero sa inyo, naranasan nyo talaga yung literal na hirap ng buhay at yung parang dagok ng buhay. Hindi ba kayo nag-decide na bumalik na lang after nun? Or kami hindi I guess siguro iba-iba naman talaga tayong mga tao, 'di ba? On our end, once kasi nag-decide kami on something, we stick with it no matter what. Diba? Kasi dream din ng anak namin yun at that time. Regardless kung ano man ang nangyari, itutuloy pa rin namin yung dream na yun for her kahit naman yun tawag wala na siya, hindi na namin siya kasama, diba? So for us, we still decided to stay kasi hindi lang naman din para sa kanya mag-benefit din naman yung brother niya if we stay here. Kasi ang number one na iniisip namin dyan, kung halimbawa babalik ka, isipin mo na lang yung future ng anak mo. Mga diba? bata, always. Kung sa Pilipinas ka babalik, andun nga yung pamilya mo, pero the competition and the opportunity for him to get a better job, a better life, mahirap. Unless milyonaryo ka, di ba? Exactly. Or politiko. Pa rin yung advantage pag nandito ka. Iba yung advantage. Sa mga kasi yung tawag dito, yung education dito, kumbaga, ito na lang based on experience kasi dati nagtrabaho din ako sa call center. Yung mga high school graduate dito, it's either US or Canada, pag dating doon sa atin, they're managers. Diba? So if they finish their education here, if they decide to go back, I'm pretty sure they'll get a higher paying job as compared to doon sila mag-uumpisa. Tama. Regardless sa race, Kuya, kasi kung Pilipino ka, baka, hindi, Pilipino ka, kailangan, mag-start ka sa baba, di ba? Hindi, regardless sa race, as long as you have that credentials na, nag-aral to sa gantong school. Tapos ito yung natapos niya. Pagdating mo, kasi nakita ko doon yung mga managers na binabato sa amin dati sa call center. High school graduates lang yung mga yun, pero they're managers and they're being paid more than us. Na, alam mo sa sarili mo na, I can do better. Exactly. Magaling pa ako dito. Nakaka-deprive. Exactly. So,
ako namulat ako sa ganong klaseng environment. Kaya naisip ko Mm. talaga, if it's for the family, I Mm. think staying here is still the best decision for us. Oh, Wow. nice, nice. Tumpak. Ang ganda nung sinabi mo, kuya. Oo. Kaya tatapusin na natin tong Mm. usapan na to. Muli maraming salamat, kuya. Sobrang salamat. Thank you, Thank thank you. you, Kuya thank you. Jan. Talaga. Thank you sa Salamat pag-share. sa pag-imbita. Thank you. Oo. Salamat sa pag-share sa buhay Mm. Canada, sa Yes. experience nyo. Marami na naman pong matututunan ng mga nating kababayang listeners. Yun. Opo. Kaya muli ako po pala si Tyrone mula dito sa Richmond, British Columbia. Ako nga po pala si Ringo mula sa Edmonton, Alberta. And Tito Ray from Wilkie, Saskatchewan. At ito ang Sisig Sisig Overview. Overview. Salamat po.